Good morning po. Morning. Amen. Ang mensahe po natin sa araw na ito ay pinamagatan pong do not worry. Tatalakayin po natin ngayon kung paano po ba mawawala yung bagabag natin sa buhay. Kasi alam naman po natin dito sa mundong ito is marami pong problema. Alam niyo po ba, ayon sa Matthew 6, meron tayong dalawang klase ng tao dito sa mundo. Una po is God-serving man, God-serving wealth, and people serving God and people serving wealth. So alin po ba tayo sa dalawa na to? Before that, let us pray. Let's bow our heads. Lord, thank you, Lord, today sa strength na binigay mo, Lord, sa araw na ito, Lord, na prepare mo, Panginoon. Lord, thank you sa presence mo, Panginoon. Open our hearts. Open our minds, Panginoon, upang matuto, Panginoon, Lord. Guide us today, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Sabay-sabay po tayo magbukas ng ating mga Bible sa Matthew chapter 6, verse 24. Sino po ba may Bible dito? Sino pong wala? Matthew chapter 6 verse 24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Alam niyo po, ito pong message na to is one of the message of the Lord in His sermon on the mount to the crowd. The Lord said, you cannot serve two masters. Especially kung magkaiba yung nature, nagra-rivals tong dalawang masters na to. At pag may magkaiba yung nature sa constitution nila. Lagi na naman natin naririnig dito sa modern times na hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. You cannot serve two masters. At hindi pwedeng yung niluluto mo, dalawa yung chef. Amen po ba? Bigyan ko pa kayo ng iba pang idea. Nakapag-work na po ba kayo sa isang kumpanya na dalawa o higit pa yung boss nyo? Hindi pa po ba magulo po yung... Hindi po ba, wala kang magagawang mabilis na trabaho. Ganon din po yung naging work ko sa Pilipinas. I-share ko lang po, no? Nag-work po ako sa isang architectural firm sa Pilipinas. And ang may-ari po nito is mag-asawa. So pantay po yung power nila sa company. And we can say na most of the time, hindi sila nagpaparehas ng idea sa projects. Gusto po nung isa, mura yung cost ng project, simple lang yung design. Yung gusto ng isa, mahal yung cost, maganda talaga yung design. So most of the time, wala kaming natatapos na work. Kasi hindi namin alam kung sino susundin namin eh. So, ganun din po sa buhay po natin dito sa mundo. If we are serving two gods, or we are serving two masters, wala po tayong magagawa. Hindi po tayo makakausad. So, we will be stuck forever dun sa kalagayan po natin na yun. So, ayon po sa Matthew, meron po tayong dalawang pwedeng maging master. So, it's either we serve God or we serve mammon. Yung mammon po, hindi po tinapay yan, mammon. Mammon po mammon po is, according to the New Testament, is about wealth or greed, often personified as the deity of greediness. So, minsan, pinapakita siya sa Bible as deity of greediness. So we can say, dalawa yung pwede natin paglingkuran dito sa mundo. It's either God or wealth. So tatanungin ko po kayo, sino po bang pinaglilingkuran natin? Amen. Papakita ko po sa inyo ang pagkakaiba if we serve God and we serve wealth. The people serving wealth, ito po yung mga taong nagle-labor, nagtatrabaho, na hindi po nila iniisip ang Panginoon. Inuuna nila yung trabaho nila.
You can say, minsan hindi nila nare-recognize na merong God. And we can say other people, they know God, pero inferior na lang yung God sa buhay nila. But the people serving God, this is also the people who labors, nagtatrabaho din po. Pero hindi nila nalilimutan ng Panginoon. Nagsisilbi sila na may honesty and righteousness sa isang kumpanya. Kumbaga, they are serving men, but as if they are serving the Lord. Amen. So we can say that people serving God is godly. Amen? Yes. And the people serving wealth is the opposite, which is earthly or ungodly. And the people serving wealth is wala pong assurance. Temporary po lahat. Wala pong security. Kasi po ang pera, alam naman po natin, mabilis mawala. Amen. But if we serve God, Matthew 6 verse 22, verse 20, buksan po natin mga Bibles natin. But lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where thieves do not break and steal. Sinasabi po dito na if we serve God, meron tayong treasure sa heaven na hindi nasisira ng kahit anumang insekto, na hindi nasisira, hindi nananakaw. It is forever. Hindi nananakaw ng ibang tao. Kumbaga sa atin na yun eh, if we serve God. Amen? And the people serving wealth, all are temporary. Lahat nawawala. For example, yung the best na yung pera nila na hawak nila na dito sa mundo. Pag nawala na yung pera, wala na lahat. Kasi yun na yung best na meron sila, yung pera nila, yung wealth nila. But if you serve God, after man ng health mo, ng wealth, after life, and after ng death, you still have a God, which is everlasting. Amen. So nakikita natin yung difference ng people serving God and people serving wealth. So importante pong malaman natin na we cannot serve both of them. So kailangan isa lang po yung pagsilbihan natin, because you cannot serve two masters. So I want to ask you again po, sino pong pinaglilingkuran natin? Amen. So we are serving God and we want to serve Him more. We are happy to serve Him. Sabi niya, what about the wealth? Paano naman yung mga pangangailangan namin? Kasi dito sa mundo naman na to, ang currency dito is pera, di ba? Hindi ka makakabili ng pagkain. Ang ibabayad mo, hindi pera. So lahat po ginagamitan ng pera. Bili ng pagkain, pambili ng damit, pambayad ng flat, sa tuition ng mga anak. Lahat po ginagamitan ng pera. Galing sa mga needs na ito, sa mga problema, dito lumalabas yung problema sa pera, sa mga needs natin. Dito lumalabas yung problem. So lahat naman po tayo siguro dito meron mga problema. Sino po dito walang problema? Taas po ng kamay. Kasi hingi ako sa inyo ng mga tips and pointers. So lahat po tayo may problema na po. As servants of God po, as Christians, wag po nating isipin if we serve God, if we serve dito sa ministries natin, is exempted na po tayo sa problema. Habang naririto po tayo sa mundong ito, hindi po nawawala yung problema. The same din po sa ating Panginoon, ating Panginoong Jesus. Nung nandito po siya sa mundong ito, is nagkaroon din po siya ng troubles. So habang naririto po tayo ngayon sa mundong ito, is hindi po na mawawala ang ating problema. Ang tao lang pong walang problema is taong patay. Wala na po siyang iniisip. Sabi nga po sa Job, mortals born of woman are few of days and full of trouble. So normal lamang po na isipin natin yung mga problema. Normal lang po na magkaroon ng problema ng tao, and normal lang po isipin natin yung mga pangangailangan natin.
Pero pag dumating na po yung anxiousness, yung fear, yung worry, na hindi na healthy sa atin, kumbaga hindi ka na pinapatulog, ito hindi na po normal ito. Hindi na po healthy. Nakakasira na po sa sarili natin. Minsan marami po tayong iniisip, pambayad ng flat, trabaho. Minsan, mga co-workers natin, problema rin po. Tuition ng mga anak natin. Yung family natin. Marami pong problema po talaga. Minsan po, pag upgraded yung tao, minsan yung love life, problema niya na rin po eh. Sabi po ni Joyce Meyer, nabasa ko po, yung worry daw po is like a rocking chair. It's always in motion, but it never gets you anywhere. Tama po ba? Yung worry po, yes, may motion. Lagi kang, huy, ganyan. Pero wala ka naman paparatingan eh. Walang benefit. If you worry, masusolve mo ba yung problem mo? Hindi po ba? So ano po bang kailangan natin gawin upang hindi mag-worry? Tingnan po natin, magbukas po tayo sa verse 33. Ito po, favorite po natin ito. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Amen? Sabi ng Panginoon, He will give us all these things if you follow the kingdom and His righteousness. Alam niyo pa, yung pagkakaiba ng wants and needs natin, yung needs po natin is laging binibigay ng Panginoon ito. Kahit nakikita naman po natin, kahit hindi po nakakakilala sa Kanya, binibigay yung needs sa atin pa kaya. Pero meron po tayong special na yung mga wants po natin. Meron tayong pinapanalangin. Meron tayong ginugusto. Meron tayong mga dreams. Paano ba natin makukuha to? Sabi po, makukuha po natin to through obedience sa Lord. Parang nasa isang kumpanya ka, isa kang empleyado, and ang boss mo ay ang Panginoon. If you are a good employee, tapos nag-demand ka ng increase, nag-demand ka ng something, kung good employee ka, bibigyan ka ng Panginoon. He will give everything if we seek the kingdom and His righteousness. So we must seek the kingdom and His righteousness. Kingdom, according to the books of Romans, is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Amen. His righteousness is none other than Jesus. Kasi siya yung nag-set na example dito sa lupa na to. Siya yung taong hindi nagkasala. He is perfect in His man form. Kahit tao siya, hindi siya nagkasala. Siya yung nag-set na example na dapat siya yung susundin natin. Sabi po sa 1 Corinthians 1:30, it is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Amen po. So dito po sinasabi na siya po yung ating righteousness, yung holiness sa redemption, which is kinabit ng Father God sa atin. Kinabit ng Father tayo kay Panginoong Jesus. Amen. Amen. Jeremiah 29:13. Sabi po sa Jeremiah 29 verse 13, "You will seek me and find me when you seek me with all of your heart." Kumbaga yung pagsisik natin is hindi lang dapat seek first, ganyan. Seek with all of your heart. Kumbaga may pagmamahal, may urgency, may kagustuhan ka na makilala talaga ang Panginoon. Kasi if we seek Him more, mas lalo natin siya nararanasan sa buhay natin eh. Mas lalo lang pinapakita kung gaano siya kabuti, gaano siya kagaling. Kasi yun po yung nakalagay yun po yung sinabi ni Jeremiah chapter 29 verse 13. Ganun naman po ba, di ba, kapag mahal natin ang isang tao,
lahat po natin kailangan nating alamin tungkol sa Kanya. Amen po ba? Parang, kunwari, bigyan ko po ng example, nakakita po kayo ng tao, parang gustong-gusto niyo siya makilala. A-approach yun lang ba, sabi niyo, "Hi, I'm Jeff." Tapos malaman mo na yung pangalan niya is, "Alis ka na." Hindi po ba ganon? Hindi ganon. Kasi aalamin mo yung lahat ng tungkol sa Kanya. Amen? Ganon din po sa Panginoon. If we seek the Lord, dapat mag-invest tayo ng time, ng effort, ng energy, ng materials, ng focus. Amen? Because we want to know Him more. Because we love Him. Amen? Verse 25 to 32. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the fields grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, "What shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear?" For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Amen. Ang sabi po ng Panginoon, life is more than food. Hindi ba't higit na mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? At sinabi rin ng Panginoon na hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. So mas importante ang buhay at purpose natin sa mundong ito. Isa pa sinabi rin ng Panginoon na, what does it profit a man to gain the whole world but loses his soul? So binigyan niya ng importansya yung single soul dun sa mundo na to. Isipin mo, this whole world, lahat ng riches nito, lahat ng wealth, mas importante pa rin sa Panginoon yung single soul. Amen? So life is more than food. Pero at verse 32, for the pagan run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. So we can say, the Lord says, your heavenly Father knows that you need them. We can say na earthly man ito, makamundo man ito, the Lord knows that we still need this thing. Alam niya kung kailangan natin. Remember nung fall of man, kung saan po pinalayas ng Panginoon si Eve sa si Adan. Before po napalayas sila Eden and Adam is pumatay pa po ng isang hayop ang Panginoon para sa kanila. Parang yung balat nito is maging kasuotan nila. It means the Lord knows yung pangangailangan ng mga tao. Because He is our Creator. He is our Father. And He is our God. At dahil dito, at dahil we are servants of God, the Lord said, do not worry. Huwag kayong mag-alala. Ulitin nga po, sabi ng Panginoon, huwag po tayong mag-alala. Amen. Sabi ng Panginoon, tingnan mo yung mga ibon, hindi naman nagagapas, hindi naman nagtatanim ng palay. Hindi naman sila umaani, pero pinapakain ng Panginoon. Tingnan mo yung mga bulaklak sa parang. Hindi naman sila naghahabi ng tela, hindi naman sila nagtatrabaho, pero namumulaklak sila, tumutubo sila, pinapaganda nila yung kapaligiran. Sinabi ng Panginoon, di ba, mas importante naman kayo sa mga bagay na ito? So bakit kayo nag-aalala? Amen? We are created in the image of God. Mas importante tayo sa Panginoon. So huwag tayong mag-aalala.
At kung sakali man po na dumating po yung pag-aalala, which is hindi naman po natin maiiwasan kung minsan, let us read 1 Peter chapter 5 verse 7. The Lord said, "Give all your worries and cares to God, for He cares about you." Kung dumating man po yung worries and anxiousness na ito, we have to give it to the Lord. We have to pray. Remember po nung time kung saan ang Panginoon is full of troubles, before po siya dakipin upang ipako sa krus. Diba sabi niya, "My soul is exceedingly sorrowful even unto death." Ano bang ginawa niya after nun? Nag-worry na lang ba siya magdamag? Sinabi niya, ano ba to? Papako na ako sa krus. Hindi naman po, di ba? What he did is he prayed. Sabi niya sa ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko masunod. Hindi kalooban ko, kundi kalooban mo masunod. Kahit ang Panginoong Jesus, He gave His cares, His problems to the Lord. He worshiped the Father. So kung ganun din po sa atin, if we feel anxious, full of worries, we have to go back to worship. We have to give it to the Lord. Amen. And then after, serve Him fully. To serve Him fully is to put Him first above all. Siya nasa taas. Balik po tayo sa verse 33. Sinabi po ng Panginoon, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you." Hindi po sinabi ng Panginoon na seek the kingdom and His righteousness, or seek second the kingdom, or seek second the kingdom. Amen po ba? Sinabi ng Panginoon, seek first the kingdom. Kumbaga above all. Siya po yung dapat unahin natin. Nakaprioritize siya above all else. Kumbaga sa trabaho nyo, ba dumarating yung trabaho, may dadating na top urgent, unahin ko to. Ganon din po ang Panginoon sa Panginoon. May tanong po ako sa inyo. Is Jesus the real King of your life? Kasi minsan, yung blessing na binibigay ng Panginoon sa atin, ito yung ginagawa nating King. Yung trabaho natin, nung una, hingi tayo sa Lord, "Lord, give me work please. Give me love life. Give me friends. Give me family." After nito, nung na-receive na natin, ito na yung ginawa nating King. Nakalimutan na natin ang Panginoon. Minsan nagiging busy tayo dun sa mga bonus na lang. Huwag po nating hayaan na habulin natin yung wealth. Let us serve God. Hayaan mong habulin ka ng wealth. Amen. Amen? Amen. Sa iba po, huwag mong habulin yung love life. Serve God. Love life will follow you. Amen? Sa pool. Minsan po hindi natin dami nakarelate. Amen. Minsan hindi natin nasusunod yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Minsan dumadating yung minsan binabaliktad natin Minsan, all of these things shall be added unto you, and then seek God. Hindi po, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all of these things shall be added unto you. Amen? Bigyan ko po kayo ng isang story, Hindi po sa akin tungkol to. This is the story of Solomon. Nung tinanong siya ng Panginoon, ano bang gusto mong bagay? Kahit ano, ibibigay ko sa iyo. Sinagot po siya ng Panginoon. Sinagot po siya ni Solomon. Sabi ni Solomon, gusto niya ng karunungan at kaalaman upang mapamahalaan niya ng maayos ang bayan ng Israel. So paano kaya kung tayo tinanong ng Panginoon, anong gusto mo, kahit ano bibigay ko sa iyo? Siguro yung iba, sports car po, yung red. Or lahat ng kayamanan sa mundo. Or maging kamukha ni Piolo. So sa halip na maghangad po tayo ng mga ganitong bagay, so sa halip na hiningi ito ni Solomon, yung mga riches of the world, yung karangyaan, hindi nyo po hiningi ito. Hiningi nyo yung karunungan upang mapamahalaan niya ng mabuti yung Israel, which is His ministry. Hindi po ba? Inappoint siya ng Panginoon upang mapamahalaan yung bayan ng Israel.
So yung hiniling niya sa Panginoon is seeking first the Panginoon still, di ba? Kasi yun yung ministry niya. At dahil dito, binigyan po siya ng Panginoon ng wisdom na hinihingi niya at binigay rin po sa kanya ng Panginoon yung kayamanan at karangalan na kailanmay hindi nakamtan ng mga haring nauna at mga haring susunod pa. Amen? Matthew 13:45. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Hinahalin tulad po dito yung kaharian ng Diyos sa ang isang mamahaling perlas. Meron pong taong naghahanap ng mga perlas. Nung nakita niya itong mamahaling perlas na ito, iniwan niya lahat. Binenta niya lahat. Tapos binili niya yung perlas na ito. Nung bago po tayo makakilala sa Panginoon, meron naghahanap po tayo ng masasandigan. Kung saan tayo sure. May assurance tayo, may security. Dati hindi pa po natin alam eh. Ngayon, nandito na po tayo. Alam na po natin kung nasan yung kaligtasan. Alam na po natin kung nasan yung peace. Nasan yung eternity. So alam na po natin, nakita na natin tong perlas na ito. So ang kailangan po natin gawin is ibenta po yung lahat ng ari-arian natin at bilhin natin yung perlas na ito. Ibig sabihin po, lahat ng meron tayo, ipusta na natin. Yung time, yung energy, yung focus natin, lahat ng mga materials natin, ipusta na natin. Kasi dito sigurado tayo eh. Kumbaga sa boxing, si Manny Pacquiao may kalaban. Alam mo na mananalo si Manny Pacquiao. Bakit ka pupusta sa kalaban? Di ba? Kung alam mo naman na mananalo si Manny Pacquiao, ipupusta mo lahat ng gamit mo, pati yung sapatos mo. Amen? Ganon din po sa Panginoon. Alam na po natin kung nasan yung kaligtasan. Ibigay na po natin lahat. Put everything in it. Ika nga po. Psalm 24 verse 1. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Sabi ng Panginoon, lahat ng mundo, lahat ng nasa mundo, lahat na nakatira dito ay pag-aari ko. It means kahit anong hingin natin sa Panginoon, kayang ibigay ng Panginoon. Kasi siya may-ari ng lahat ng bagay. He's the creator. Hindi lang niya ginawa from nothing. Ginawa niya from nothing yung atoms, yung molecules. Isipin mo gaano kagaling ang Panginoon. The same with Proverbs 21 verse 1. In the Lord's hand, the king's heart is a stream of water that he channels toward all who please him. Alam po natin na ang isang hari sa isang bansa, sa isang bayan, ito po yung pinakamataas na ranggo siya yung tao na hindi mo mauutusan kasi siya yung king eh. Pero the Lord can change his heart. The Lord can change his heart. Yung pinakamataas na tao sa buong mundo, kaya niyang baguhin yung heart toward dun sa taong kinalulugdan ng Panginoon. So yung hari, kaya niya baguhin yung heart. Yung mga boss niyo pa kaya? Yung pamilya niyo pa kaya na gusto niyo ilapit sa Panginoon? Amen? So kaya pong baguhin ng Panginoon ang puso ng tao. Actually po, isa po akong living testimony dun sa verse na yon. Kwento ko rin po yung story ko. Okay lang po ba? Ngayon po, yung pinagtatrabahoan ko po ngayon sa UAE is yung first job ko po. And before po na napasok ko, yung first job ko po na yon is wala po talaga akong alam totally dun sa mga takbo dito sa UAE. And ako lang po yung mag-isang Christian and Pilipino dun sa work ko.
So most of the time po, yung pagpasok ko pa lang po sa trabaho is sinisigawan na po ako. Kasi ako lang nag-iisang Pilipino, hindi ko naman sila naiintindihan. Lagi na sinisigawan lang yung kung ano yung sinasabi. Minsan may mga racist things na sinasabi sa akin against sa Filipino. Pero sabi nga, wag mong lalabanan Hindi ko naman libanan. So, I pray to God, Lord, sana maging maayos yung pakikitungo ng mga tao to sa akin. So I still respect them kasi sila yung mga taong nilagay ng Panginoon doon. Mas nauna sila sa akin. And then after 2 years, almost 2 years na ako nag-work doon, marami po nagbago. Una po, hindi na po ako iyakin. And malayo na po pagkakaiba. Yung respect na nakukuha ko po sa kanila is ibang-iba po. Kumbaga, pag nilapit mo sa Panginoon lahat ng bagay, kaya pong baguhin ang yung puso ng boss mo. Now, yung respect ko po nakukuha is different 2 years ago. But I pray to the Lord. Sabi pa nung isa naming sekretarya, sabi niya, alam mo sa lahat ng tao dito pero English po sabi niya, sa lahat ng tao dito, ikaw yung pinagkakatiwalaan ko. Pero hindi naman po dalawa kami sa office lang Marami po kami And isipin niyo po, marami pong tao doon na more than 15 years, 7 years nagtatrabaho. Bakit ako yung pinagkatiwalaan niya? Because I ask God for this. For me, this is miracle. Ito yung the best na pinangahawakan ko na may miracle pa sa mga panahong ito. For that, I praise God truly. Amen. Verse 34. Matthew chapter 6, verse 34. Take therefore no thought for tomorrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is evil thereof. Sa Tagalog po, kaya nga, huwag niyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen po ba? So wag na po tayong mag-alala. God is in control. Siya yung nagsabi na sapat na yung problema natin sa araw-araw. Wag na nating dagdagan sa pag-worry. Wala naman mangyayari sa pag-worry Mag-focus na lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At magtiwala po tayo na hindi tayo papabayaan ng Panginoon. 2 Timothy chapter 2 verse 4. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officers. Baga tayo po dito, lahat ay kawal ng Panginoon. Tayo ang mga soldiers. So, if we are soldiers, dapat hindi na po natin iniisip yung mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap natin bigyan ng kasiyahan ng ating pinuno. Kumbaga, kung nasa giyera po tayo, sundalo po tayo, nasa giyera tayo, nasa bakbakan na, iisipan po ba natin kung anong kakainin natin mamaya? Iisipan po ba natin yung anong kakainin ng pamilya natin mamaya? Hindi po ba? Hindi po ba hindi? Kasi nasa battle tayo Kailangan isipin natin yung battle na nilalabanan natin and trust God and trust the commanding officer na hindi tayo papabayaan, na hindi niya papabayaan yung pamilya natin. Ganun din po sa buhay natin. Ang Panginoon po ang ating Commander-in-Chief. Siya po yung nag-enlist sa atin. So we have to trust Him and continue our battles. So yun lang po. Let us not worry. And again po, trust God and yun po, do not worry. Yun lang po. Amen.